Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Matagal na akong nanonood ng mga kwento nyo at gusto ko din sanang magbahagi ng kwento kong nangyari sa ibang bansa, sa mismong bansang Kuwait. Ako po si Lynn, 30 years old, taga Negros. Nagtatrabaho ako ngayon sa bansang Dubai. Pero yung ibabahagi ko ay yung dati kong amo noong nasa bansang Kuwait pa ako. Taong 2019, bago pa magka-COVID, nagtrabaho ako ng 3 taon sa Kuwait. 3 taon ko din pong sinikmura ang amo kong aswang. Alam kong mahirap paniwalaan, kahit ako din po ay hindi makapaniwala. Akala ko'y sa Pilipinas lamang yung kwento-kwento tungkol sa aswang. Iba kasi ang relihiyon ng amo ko pero hindi ko alam na sa likod pala ng ibang paniniwala nito ay may tinatago itong sikreto. Buwan ng Oktubre taong 2018, dumating ako sa bahay ng amo ko sa bansang Kuwait. 96 years old na po ito. Matandang lalaki siya. Tawagin na lamang natin sa pangalang Baba Haji. Pero hindi mo sasabing matanda siya, gawa ng napakalakas pa nito. Hindi sakitin. Patay na ang asawa niya pero may anak siyang doktor na lalaki na tawagin nating Sir Ali na nakatira din sa bahay niya. Noong una, okay pa naman po ang lahat hanggang sa nag-1 buwan po akong nang napansin ko na yung amo kong matandang lalaki lumalakas kapag gabi. At kapag sa umaga naman akala mo naghihingalo. Minsan ko siyang nakitang nagbubuhat ng mabibigat na bagay sa gabi nun. At kapag umaga naman, nakahiga lang ito. Dinadalaw pa ng mga anak niyang may mga pamilya na. Ang trabaho ko ay tagalinis ng kwarto ng amo kong matanda at tagahatid ng pagkain niya kasi hindi ito sumasabay sa pagkain ng anak niya. Iba yung pagkain na binibigay sa tatay niya. Unang buwang nasa bahay po nila ako. Hindi ko pa tinitingnan ang pagkain hinahatid ko sa kanya. Nakalagay yon sa malaking sisidlan na Tupperware at may takip na foil at binabalot ng cling wrap. Kahit ako ay hindi ko alam kung ano ang laman nun. Hinahatid ko lang po yung ng 1 beses sa isang araw, kada 3:00 ng hapon. Kasi kapag gabi ay bumababa yung amo kong matanda na si Baba Haji sa kusina para maghanap na makakain. 2 ang kusina nila. Ang nilulutuan ng pagkain sa loob at ang lagay ng mga manok, karne, isda na nasa labas naman ng bahay. May kusina din ito. 3 freezer para ini-stock lamang ang mga pagkain doon. Yung kusina sa labas ay katabi ng kwarto ng mga katulong. 2 kaming katulong na Pinay. Yung kasama ko ay 2 buwan na lang ay uuwi na sa Pinas para mag-for good. Wala naman po siyang sinabi na kung ano-ano basta sabi niya lang, pag may makita umano ako sa gabi, pumasok lamang ako sa kwarto. At kapag may kumatok ay wag na wag kong bubuksan ang pintuan. Kahit tawagin ang pangalan ko. Ito na nga. Lumipas ang 2 buwan at umuwi na ang kasama ko. December 29 yung uwi niya. Ako na lang mag-isa. Lumipas naman ang sunod na 2 buwan na ganun pa rin ang trabaho ko sa araw-araw. Tagahatid ng pagkain, tagalinis ng kwarto ni Baba Haji sa umaga. Yung oras ng pasok ko ay 8:00 ng umaga. Magluluto ako ng pagkain ni Sir Ali kasi papasok siya sa trabaho sa ospital at uuwi ng 5:00 ng hapon. Ibig sabihin po ay buong araw, 2 kami ni Baba Haji sa bahay nila. Yung bahay nila ay hanggang 3 palapag. Sa baba ay malaking sala. Sa 2nd floor ay 3 kwarto. 1 kwarto kay Sir Ali. Katabi lang ng kwarto ay kwarto naman ni Baba Haji. Ang pangalawang kwarto ay guest room na kapag may pupuntang anak tapos matutulog, doon natutulog.
Ito na, Sir Seth. Isang hapon, masama ang pakiramdam ko. May lagnat ako noon. Oras na para maghatid ng pagkain kay Baba. Yung pagkain na ito, si Sir Ali yung nagbabalot at naghahanda sa umaga kasi po maaga pa po siyang gumigising. Talagang hindi niya na ako tatawagin pag maghanda siya ng pagkain para sa tatay niya. Siguro para hindi ko makita kung anong nilalagay niya. Tupperware lang po talaga ang binibigay at may laman sa loob na medyo mabigat at may balot na cling film na plastic. Hindi ko daw pwedeng buksan kasi malalaman ng tatay niya pag binuksan ko. Sabi pa niya, pagbigay ko ay umalis umano ako kaagad at wag na akong magtatagal doon. Tumangu-tangu lang ako at hindi ko na tinanong kung bakit. Habang umaakyat ako ng hagdan ay inaamoy-amoy ko pa yung Tupperware. Sabi ko baka masarap to. Ang isip ko kasi pag naamoy ko ang dala kong pagkain ay malalaman ko kung masarap pa o hindi. Nagkamali ako. Hindi maganda ang amoy na para bang bulok na hindi ko mapaliwanag na may pagkamalansa na mabaho nun. Pero binigay ko pa rin ito. Pagdating ko sa bungad pa lamang ng pintuan, sabik na yung matanda nang nakita niya na iaabot ko pa lamang sa kanya yon. Lagi niyang sinasabi pag naaabot niya na, "Syukran Lin, syukran inshallah, hadi akil gidid." Na ibig sabihin ay salamat. Sana bago ang pagkain na to. Hindi ko po malaman kung bakit laging yun ang sinasabi niya. Hanggang sa sinara ko ng pinto at narinig kong nag-lock po yun gawa ng automatic yung lock ng pinto na ito. Bumaba na rin ako at nagpatuloy ng trabaho ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na 5:00 na ng hapon. Dumating na ang anak ng amo ko. Pagod na pagod galing sa ospital kasi daw nag-start na yung COVID noon. Hindi siya kumain at diretso sa room niya at natulog. Hanggang sa gabi natapos na ako, 6:00. Nang gabing yun ay nagkape ako sa loob ng kwarto ko. Sabi ko pa nga, masama ang pakiramdam ko. Maya-maya ay merong kumatok sa pintuan. Wala pa akong naisip kung sino kasi nga tapos na ang trabaho ko. At si Sir Ali ay hindi na kumain at natulog na ito. Hindi na rin naman po ito bumababa. Pag may kailangan naman po yun, magtatawag yun sa WhatsApp ko. Ito yung unang gabi na may kumatok sa pintuan. Nakaramdam ako ng takot nun. Naalala ko yung Pinay na kasama ko dati. Yung sabi niya na pag may kumakatok, huwag bubuksan. At kahit patawagin ang pangalan ko, hayaan ko lang. Bandang 8:00 na ito ng gabi. Sumagot ako kung sino ito. Kung si Sir Ali ba yun? Pero walang sumagot. Bigla akong nagulat nang yung pintuan ko biglang niyugyug na parang bang gustong gibain yung pinto para makapasok. Yung iniisip ko nga ay baka may nakapasok na ibang tao o kung sino yon. Naisipan kong tawagan ng anak ng amo kong doktor. Tinanong ko siya kung siya ba yung tao sa labas ng pinto ko na pinipilit buksan ang pintuan. Sagot naman niya, hindi daw siya. Baka hangin lang umano. Ang sagot ko ay hindi hangin gawa ng malakas at pinipihit yung doorknob. Sabi niya, "Lin, huwag kang matakot. Sundin mo yung sasabihin ko." Doon na ako kinabahan sa sinabi niya. Bukod sa ako lang mag-isa, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Ang sabi ni Sir Ali, may bote umano na maliit na nakasabit sa taas ng pintuan. Kunin ko umano yon. Lagyan ko ang sintido ko, paa at pusod. Kahit natatakot akong lumapit sa pintuan, ay nanginginig akong sumunod sa utos ni Sir.
Yung nasa loob po ng bote ay parang olive oil na may mga ugat-ugat ng kahoy na walang amoy. Nung pinahid ko yung oil, ilang sandali lang, ramdam kong uminit po ito sa kung saang bahagi ko siya pinahid. Ang init-init nun. Alam niyo yung pakiramdam na naglagay ka ng efficacent na maanghang sa sentido. Ganun na ganon. Pagkatapos ng pagpahid ko na yon, doon na nawala ang pagkatok sa labas. Kinabukasan, tinanong ko pa si Sir Ali nung inabot niya sa akin ang pagkain na ihahatid sa tatay niya. Sabi ko, Sir, sino po yon? Hindi ako nakatulog ng maayos sa kakabantay kung kakatok pa ba. Ang sagot ni Sir, hayaan ko lang daw, mawawala din umano yon. Hanggang sa tinanong ko na rin si Sir kasi 4 na buwan na rin po ako sa kanila. Hindi ko pa nalaman kung ano ang sakit ng tatay niya. Kung bakit sa umaga ay halos umubo na lamang. Pero hindi ito lumalabas at hindi din makatayo ng mabuti. Ay naman kay Sir, naging ganun lang umano ang tatay niya nang namatay ang kanyang nanay. Parang depresyon daw po pero pag pinatingnan sa ospital ay wala naman pong makitang sakit nun. Ayon kay Sir, taga Iran ang nanay niya at taga Kuwait po talaga ang tatay niya na si Baba Haji. 5 taon na umanong patay ang nanay niya. Wala din umano yung sakit na basta't sumukan na lamang daw ng dugo at biglaang namatay sa loob ng kwarto ng tatay niya. Ang tatay niya umano yung kasama ng nanay niya nung mamatay ito. At mula noon ay hindi na daw po lumalabas ng bahay ang tatay niya. Kaya baka daw depresyon ang sakit ng tatay niya. Lagi daw itong nagsasabi sa mga anak niya na patayin na lamang umano siya. Gawa ng ayaw niya ng mabuhay nun. Actually, Sir Seth, mabait naman po si Baba Haji. Pero lagi itong hindi nagsasalita. Sa gabi ay makikita ko naman siya pero kakababa niya lamang sa kwarto at uupo lang yun sa sala at bubuksan ng TV. Sasabihin lang yun sa akin na pumasok na ako ng kwarto at wag na akong lalabas pa. Tapos ako din po lalabas na ng bahay nila. Gawa ng diba nasa labas ang kwarto ng katulong katabi ng kusina. Hahanap lang ako ng makakain ko tapos papasok sa kwarto ko. Kompleto naman po yung kwarto ko. Merong ref, heater, gatas, kape, biskwit. May banyo din po sa loob ng kwarto. Yung hindi mo na talaga kailangang lumabas para magbanyo. Hanggang sa ito na ulit. Magraramadan na. Sa pagkakatanda ko, Abril yun ang nangyari. May paliwanag ko lang, Sir Seth, na yung Ramadan po ay 1 buwan na hindi pagkain sa umaga. Makakakain lamang sila ng 7:00 ng gabi hanggang 2:00 ng madaling araw. Kaya ako ang nag-adjust ng working time ko. Araw-araw po kasi nung nag-start ng Ramadan, ang daming pamilya ni Sir at Baba Haji ang pumupunta at sinasama po nilang kanilang katulong. Yung iba Pinay, yung iba ibang lahi. Bali yung simula ng trabaho ko ay 11:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi na. Sa hapon na hindi na ako ang naghahatid ng pagkain sa tatay niya. 6:00 ng gabi na po yung hatid ko nun. Kahit na masigla na po sa gabi si Baba Haji, hindi pa rin ito sumasabay sa pamilya niyang kumain. 7:00 ng gabi yung kain nila. Buong araw pa kasi niyan hindi sila kumakain at sa gabi ay sabay-sabay silang kumakain nun. Kahit na araw-araw nagsisidatingan ng ibang anak niya. 6 kasi yung anak niya. Lahat ay may asawa. Si Sir Ali lang pong nakatira sa bahay nito. 1 linggo simula ng Ramadan. Hapon, may bumisitang matandang babae. Pagbukas ko ng gate ay nagulat pa siya at tinanong kung sino ako. At sabi ko'y bago akong katulong ni Sir Ali. Tinanong niya kung nasaan si Jessa. Sinabi kong umuwi na ito sa Pinas at hindi na babalik.
Si Jessa po yung katulong na sinasabi ko kanina sa inyo. Nagpakilala siyang Fatma. Kapatid daw siya ni Baba Haji. Pinapasok ko yung matanda. Pumasok kami sa bahay at hindi po siya umupo sa may sala. Dumiretso ito ng hagdan papunta sa itaas. Dali-dali po akong nangharang at sabi ko, saan siya pupunta? Pupuntahan niya umano yung kapatid niya. Kaya ako humarang sa hagdan papunta sa taas gawa ng matanda na po ang babae. Nasa 70 na. Inalalayan ko po ito sa hagdan hanggang sa makarating kami sa pintuan ng kwarto ni Baba Haji noon. Kumatok ako, sabi ko, Baba, nandito yung kapatid nyo, si Madam Fatma. Kaya naman kaagad-agad pala na pinuntahan ni Madam Fatma si Baba Haji ay para tingnan ko may sakit. Pagbukas ko ng pinto ay lumapit si Madam Fatma sa higaan ni Baba Haji. Sa baba si Baba Haji noon. Nakaupo sa kama. Nagtaka ako kasi si Baba Haji ay titig na titig kay Madam Fatma. Parang may inaamoy-amoy. Yung pagkakatitig pa ni Baba Haji, yung bandang braso ng kapatid niya. Kita ko yun gawa ng naroroon ako sa loob. Alas 5 po yun ng hapon. Unti-unting tumayo si Baba Haji sa kama niya. Tumayo siya. Tinaas niya po ang sleeve ni Madam Fatma hanggang sa braso. Nakaabaya po kasi ito na long sleeve. Mahaba yung sleeve na yon. Tinaas niya ito hanggang braso at laking gulat ko nung nakita ko ang sugat ni Madam Fatma na parang hiniwa lang at nilagyan ng plaster. Merong yung dugo na parang bago lang na sugat. Inamoy yun ni Baba Haji at kinuha yung plaster nun. Pagkakuha ni Baba Haji ng plaster, agad niya itong dinilaan. Talagang natakot ako, sir. Napasigaw pa ako sa gulat. Yung sigaw ko po, sabi ko, Baba, no. Agad ko siyang inilayo kay Madam Fatma. Yung sugat ni Madam sa braso, hindi po siya maraming dugo. Kulubot na ang balat kasi 70 years old na nga po ito. Para lang siyang may dugo sa sugat na konti at mas madami ang sa plaster nun. Yung isip ko po talaga na sisiraan na ng bait si Baba Haji at baka nababaliw lang. Hindi pa sumasagi sa isip ko na hindi siya normal na tao. Dahil hindi pa naman ako nakakakita ng ganon. Mabilis kong hinawakan si Baba Haji at pinaupo sa kama niya. Pagtingin ko sa kanya, sa unang pagkakataon sa buhay ko, noon ko lang nakita ang mata ni Baba Haji. Purong itim. Tapos para bang humaba yung balbas niya hanggang pisnginon na hindi ko maintindihan. Meron naman po siyang balbas talaga gawa ng Arabo pero sa puntong yun parang pati sentido, tinubuan ng balbas hanggang leeg. Pati yung kuko niya, napansin kong humaba nun. Pilit ko talagang iniisip noon kung anong nangyari sa matandang amo ko. Paglingon ko kay Madam Fatma, parang wala lang ito sa kanya. Para bang normal lang na hindi man lang nabigla. Parang alam na alam niya ang ganong pangyayari. Kalmado ito na binaba ang damit niya sa braso. Tumalikod sabay sabi sa akin na bumaba na kami. Hindi man lang niya kinausap ang kapatid niya. Gulong-gulo ang isip ko kung anong nangyari nun. Nung pagbalik ko ng tingin kay Baba Haji, bumalik sa normal ang mga mata nito, muka. Kaya naisip ko na namamalikmata lamang ako. Bumaba na kami ni Madam Fatma. Pagbaba namin, nasa sala si Sir Ali. Kararating lang mula sa ospital. Nag-usap sila ng tiyahin niya
Arabic yung pinag-uusapan nila at hindi ko na naintindihan yon. Gawa ng basic lang naman na Arabic ang nalalaman ko. English kasi kami mag-usap ni Sir Ali. Sa pagkakaintindi ko, parang si Baba Haji yung pinag-uusapan nila at sabay nakatingin sa akin nun. Sabi ni Sir Ali, dun muna umano ako sa kusina at umalis na nga ako doon. Hindi ko na sinabi kung ano ang nakita ko at pinagpalagay ko na namamalikmata lamang ako at hindi totoo. Gawa ng pag sinabi ko. Siyempre, iba yung paniniwala nila. Walang maniniwala sa akin. Gawin pa akong baliw at pauwiin sa Pinas. Kinagabihan, natapos na naman ang nakakapagod na hugasin ng plato. Pag Ramadan kasi, pag sa dinner, napakaraming hugasin. Hindi ko na malaya na 9:00 na ng gabi noon. Hindi na rin ako tinawag ni Sir Ali. Matik na, pahinga ko na yan. At kumuha na nga ako ng pagkain at pumasok sa kwarto ko. Nagsi-cellphone ako nang tumawag si Sir Ali. 9:35 PM na noon. Sabi niya, huwag daw akong lalabas. Huwag na huwag akong lalabas ng kwarto. Tatawag daw siya sa WhatsApp pag may kailangan siya. Matik na yun, sir. Lagi akong pinapaalalahan ni sir na wag lalabas ng kwarto. Yun na, inantok ako. Natulog. Hindi din ako maka-video call sa Pinas kasi madaling araw na noon sa Pinas. Magkaiba kasi ng oras. Kaya sa gabi pagtapos ng scroll sa FB, tulog na po talaga ako. Bandang 2:00 na madaling araw, nagising ako sa ingay sa kusina. May naghahalongkat ng gamit na hindi ko matukoy kung ano ang hinahanap o kung sino ang nag-iingay. Sa isip-isip ko ay baka bumaba si Sir Ali para maghanap na makakain, gawa ng sa oras na to pwede pa silang kumain eh. Habang nakikinig ako, biglang tumahimik sa kusina. Wala akong ibang naririnig nun, kundi purong mahinang pag-angil na lamang ng para bang pusang may kaaway. Yung ganon. Sa inis ko, binuksan ko ang pinto at lumakad papuntang kusina. Paglabas kasi ng kwarto ay nasa kanang bahagi ang kusina. Magkatabi lang po talaga, mga 10 hakbang lang, galing sa kwarto ko. Kusina kaagad. Sinilip ko kung anong ingay ang naririnig ko, gawa ng baka nakapasok ang pusa sa loob. Madami kasing pusang gala sa labas nun. Meron akong nakitang hugis tao na mahaba ang kamay nun. Itim na itim ang balahibo sa likod. Parang buong likod niya yung maitim eh. Hanggang tuhod ang haba ng kamay niya. Parang tumigil yung tibok ng puso ko sa kaba nun. Bigla itong lumingon sa pintuan kung saan ako nakasilip. Alam mo sir, pati paghinga ko, tumigil saglit na. Parang matutumba ako sa kaba. Naninigas ako na hindi ko alam bakit hindi ako makagalaw. Parang tatakasan ako ng kaluluwa sa takot. Nang titigan ko muli ang kusina, gawa ng merong parang dim light doon. Nakikita kong may tao sa loob kahit na naka-half glass lang ang pintuan. Kita ko yung pulang nagbabagang mata niya. Yung bunganga niya ay hanggang pisngi na. May guhit at may matutulis ng ngipin nun. Nakausli ang ngipin na yon. Ang ginawa ko ay pumikit ako. Pagkapikit ko ay unti-unti kong hinakbang ang paa ko paatras at patakbong pumasok sa kwarto ko. Sabay lock ng pintuan. Narinig ko pang sa pagpasok ko ng kwarto ko, nagkalabugan ng pintuan sa kusina. At sa paglakas ng pagbukas ng pinto, nabasag po yung half glass na pinto na yon. Maya-maya pa, merong kumatok sa pintuan ko.
Sabay sa pagtawag ng pangalan ko. Paos ang boses nito na parang hirap na hirap. Lynn! Lynn! Taali! Lynn! Taali! Bara! Nang ibig sabihin ay Lynn. Halika Lynn, halika sa labas. Umiiyak akong umupo sa kama ko at dali-daling tinawagan si Sir Ali. Iniisip ko pa kung anong sasabihin ko gawa ng natakot ako na baka hindi sila maniwala at ako pa yung lumabas na masisiraan ng utak doon. Pero magpaganon pa man sabi ko bahala na. Kung ano ang nakita ko, yun ang sasabihin ko. Tinawagan ko siya. Sinabi ko lahat. Ang sabi niya, hintayin lang daw ang tiyahin niya at pupunta sila sa kwarto ko. Wag na wag akong lalabas. Nakauwi na po kasi si Madam Fatma at babalik na lang daw. Tinawagan niya rin po ito kaagad. Nakatira lamang si Madam Fatma sa hindi naman kalayuan sa bahay. Nakapunta na kasi ako doon. Halos 15 minutes lamang ang nakalipas. Bumukas ang gate. Ilang minuto pa ay may tumawag sa telepono. Si Sir Ali yon. Sabi niya, buksan ko daw ang kwarto ko at papasok sila ni Madam Fatma. Pagbukas ko, naroroon nga sila noon. Pinapasok ko. Nang nakapasok na si Sir Ali at Madam Fatma sa kwarto, hindi po yun nakasarado ang pintuan. Nakabukas lang. Humakbang pa lamang sila papasok ng pintuan noon. Nang bigla akong napasigaw. Nang makita kong may nahulog sa taas ng bubong. Parang nahulog yun na nakadapa sa sahig. Sa mismong likuran lamang nila Madama at ni Sir Ali. Nakaharap po kasi ako sa pintuan, Sir Seth. Sila Sir Ali at Madam ay nakaharap din po sa akin. Kaya sa likod nila nahulog yung kung anong nilalang na biglang dumapa sa sahig. Sabay silang lumingon. Nakita din nila kung ano ang nakita ko. Pero yung reaksyon nila ay hindi natakot. Narinig ko na sumigaw si Madam Fatma na, Ali, kunin mo yung kadena. Dali-dali namang pumunta si Sir sa kusina na pinanggalingan ng nilalang na yon, kung saan ko siya nakita. Doon siya kumuha ng kadena. Mahaba yung kadena na nakalagay sa ilalim ng lababo sa kusina noon. Agad namang bumalik si Sir na may dalang kadena at akmang itatali niya na sana ito nang walang ano-ano. Gumapang ito papunta sa loob ng kwarto ko. Pilit akong inaabot nun. Nakahawak si Madam Fatma sa paa ng nilalang. Yung paa nito sobrang itim. Makapal yung balahibo na parang sa unggoy. Pero hugis tao pa rin ang paa niya. Yung ulo niya po ang nag-iba na may mga balahibo na itim. Yung bunganga niya ay lumaki na umabot sa pisngi ang pagnganga nito, na may matulis na ngiping nakalabas ang dila na mahaba nun. Tapos yung kamay niya, inaabot pa rin po ako nito. Ang lakas niya na kahit si Sir Ali, hindi siya mapigilan. Hanggang sa nakapasok ang kalahating katawan ng nilalang na nakadapa sa pinto ng kwarto. Para akong mahihimatay sa takot. Hanggang sa nahawakan ako nito sa paa. Umiiyak pa ako nung pagkahawak niya. Hanggang sa naihina ako sa pajama ko na may kasamang dugo nun. Na mga panahon na ito, buwan ng dalaw ko pa. Hindi po normal yung buwan ng dalaw ko. Umaabot ng 2 linggo. Minsan nagbi-bleeding pa po ako. Kung hindi siya humihinto. Kailangan ko pang uminom noon ng pampahinto ng dugo. Yun na nga sir. Nabasa ang pajama ko ng halong ihi at dugo nun sa may buwan ng dalaw ko.
pasintabi po sa mga bata at nakikinig lalo na yung mga kumakain. Nakita kong mapula na yung pajama ko noon. At yun na nga, Sir Seth, nahimatay ako. Huling naalala ko bago ako mawalan ng malay. Nakalapit na sa paa ko ang nilalang. Hinahawakan niya na yung tumutulong dugo ko na may kasamang ihi nun. Nakita ko pa na inamoy ng nilalang ito hanggang sa pumikit na ang mga mata ko. Pagising ko'y nasa ospital na ako. 3:00 na ito ng madaling araw. Pagkagising ay nakita ko yung nurse na naghihintay na gumising ako. Indiano po yung nurse na yon. Ang sabi nito ay dinala daw ako sa ospital na maraming dugo ang pajama. Kinuhanan nila ako ng dugo kasi nga akala nila buntis ako noon at nakunan. Binigay niya rin ang resulta ng test ng dugo ko. At doon ay nalaman ko na may sakit nga akong menorrhagia or uterine bleeding. Yun yung kakasabi ko lang na meron kang dalaw pero parang umiihi ka lamang ng dugo noon. Ilang minuto din na nagbabasa ako ng lab test ko at mga resulta. Dumating si Sir Ali. Sabi niya magbihis na daw ako at uuwi na kami sa bahay. Doon na lamang daw kami mag-usap sa nangyari. Huwag na umano akong magtanong. Napansin kong maraming kalmot si Sir. Nakakondora po siya noon. Yung mahabang duster ng mga lalaking Muslim. Pero nakikita ko yung mga kalmot niya sa kamay, sa leeg, sa pisngi. May sugat siya sa tenga at sa noo. Umuwi na nga kami. Pag-uwi namin, wala doon si Baba Haji at si Madam Fatma. Umuwi daw si Madam Fatma sa bahay niya. Sinama si Baba Haji noon. Ipinaliwanag ni Sir Ali sa akin na ang nilalang kagabi na parang hayop na hugis tao. Walang iba kundi si Baba Haji. Hindi niya sinabing aswang si Baba Haji. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, kanibal daw ito. Kanibal na sinasapian ng alagad ng dilim. Dinala daw ng Madam Fatma si Baba Haji sa bahay niya at doon niya magagamot ito at mapapainom ng kung ano. Si Madam Fatma ay parang manggagamot din pero mga herbal ang kanyang ginagamit. Nag-iwan po kasi siya ng tubig na may lasang mapait at pinainom sa akin pagdating sa bahay. Para daw hindi na maulit yung nangyari ay hindi na muna babalik si Baba Haji sa bahay. Paliwanag ni Sir, ang nanay umano nito ang kanibal. Pero aswang na po sa atin yun, Sir Seth. Ayon sa kwento ni Sir Ali, taga-Iran ng kanyang ina, si Mama Hajia. Ang pamilya umano nitong Mama Hajia niya, kanibal, tao na kumakain ng lamang loob. Kung dati umano yung kinakain ng mama niya ay puro lang tupa, kamel, pusa, malalaking ibon at kambing, hanggang sa nagkakilala sila ng kanyang ama na si Baba Haji noon. Isang normal na tao lamang talaga umano itong si Baba Haji. Mapagbiro, masayahin, malambing masaya. Okay silang nagsasama at nabigyan sila ng 6 na anak. 3 lalaki at 3 babae. Ang una ay si Mansur, sunod ay si Abdullah. Ang 3 babae naman, si Hanan, Halima, Safa. At ang huli ay ang pinakabunso, si Sir Ali. 38 years old na si Sir Ali. Hindi na ito nakapag-asawa gawa ng ang gusto niya lang ay samahan at alagaan ng tatay niya hanggang sa huling hininga umano ng buhay nito. Dagdag pa nito, nang ipinanganak ng Mama Hajia niya ang pang-3 niyang kapatid na si Hanan. Nagwala umano ito sa ospital. Merong umanong nurse na nakita itong Mama Hajia niya. Umiba umano ang itsura nitong mama niya.
Kinalas ang mga swerong nakakabit sa kamay. Nilapitan umano niya ang anak niyang si Hanan na nasa tabi ng kama niya na natutulog noon. Tinaas niya umano ang paa ng anak niya noon at kinagat ito. Nakuha niya ang 2 daliri sa paa ng kapatid ni Sir Ali. Sarap na sarap umano ng inuyayon ng kanyang ina. Sa isip-isip ko nito noon, kaya pala pag nakapaa yung Madam Hanan, uupo ito sa sofa tapos itataas ang paa niya. Wala yung pinakadulong daliri sa paa, pati ang pangalawa. Bali, wala ngang 2 daliri sa paa si Madam Hanan noon. Yung pinakamalitan ng kasunod nito, sir, wala, parang naputol. Pag tinanong ko naman, sabi nito ni Ma'am Hanan sa akin aksidente daw yun ng baby siya. Yun pala yung nangyari, no? Kinagat ng sarili niyang ina. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Sir Ali, pagkatapos umano ng pangyayaring yon, inilipat ang kanyang mama sa mental hospital. Gawa ng, di ba, iba ang relihiyon nila. Walang aswang-aswang sa kanila. Hindi naniniwala ang relihiyon nila sa mga kanibal, sa mga witchcraft, o mga kung ano-ano nun. Nung 1 taon na si Hanan ay lumabas din sa mental itong mama niya. Tumigil ng trabaho si Baba Haji para maalagaan niya itong kanyang asawa at makita niya araw-araw ang mga kapatid ni Sir Ali. Nung nagpakasal, hindi pala alam ni Baba Haji na kanibal ang lahi ng kanyang mama. Mula nang magkakilala kasi sila ng mama nito ni Sir Ali, ay parang normal na tao din naman daw itong Mama Hajiya. Kumakain din daw ito ng kung ano ang pagkain na niluluto ng tagaluto. Yun nga lang talaga ay konti. Minsan pa ay nangihingi lamang ito ng karne na iihawin lamang saglit. Yung gusto niya yung may dugo-dugo pa. Halos 3 minuto lang umanong iniihaw yun sa may ulingan. Okay na. 1 kilo umano ng karne na ganon. Nauubos yun ng kanyang Mama Hajiya sa isang kainan lang. Hanggang sa ayun nga, nangyari nga yun ng mga anak siya kay Hanan at doon niya nalaman ang lahat. Nung nanganak siya kay Hanan, bago siya nilipat sa mental, nagpakiusap si Mama Hajiya sa kanyang baba na mag-usap sila mag-asawa. Okay lang naman umano sa mama na ilagay sa mental hospital para makaiwas din siya sa sanggol. Baka hindi niya umano mapigilan ng sarili at makain niya ito. Noon pa lang kasi nakatikim umano ang mama niya ng dugo ng tao noon. Yung mismong pagkain niya sa daliri, sa paa ni Hanan. Nagustuhan umano ito ng mama niya gawa ng napakasarap umano. Kaya sinabi niyang lahat-lahat dito kay Baba Haji kung bakit niya nagawang kainin ang paa ng kapatid nito ni Sir Ali. Umamin siya sa pagiging kanibal niya. Sabi ng kanyang mama umano, sa bansang Iran sa lugar kung saan siya nakatira, merong lugar ng Ardabel. Kuweba yun na parang korting bungo. Malaki ito na ngayon ay ginagawa na lang tourist spot. Doon daw sila nagri-ritual ng mga kalahi niya hanggang sa pinili nitong mama niya na kumain na lamang ng hayop at kapag nagiging anyong aswang naman ito, nagkukulong na lamang ito sa kwarto. Umalis umano itong mama nila sa lugar nila para sana mamuhay ng maayos. Bumiyahe hanggang nakarating sa Kuwait. Nagtrabaho at ilang taon hanggang nakilala niya si Baba Haji. Inayos umano ng mama nila ang buhay niya ayon sa pamumuhay din ng normal na tao. Nagkaroon siya ng kaibigan at noong nagpakasal ang kaibigan niya, ay doon niya din unang nakita at nakilala si Baba Haji. Sa kanilang paniniwala, bawal daw na asawahin mo yung hindi mo pinsang buo. Bawal mag-asawa ng ibang tao. Dapat ay pamilya mo o dapat talaga first cousin mo. Ang pakilala umano ni mama nito kay Baba Haji ay
wala na itong magulang at kaya ito nagtatrabaho para mabuhay. Sa side naman umano ni Baba Haji, hindi nila tanggap itong si Mama. Gawa ng hindi nila ito pamilyang buo. Hindi nila ito kilala at inaalala nila ang kayamanan ng pamilya dahil baka mapunta sa ibang tao. Pagkamatay umano nitong Mama Hajiya nila, ay may binigay ito kay Baba Haji na hindi alam ni Sir Ali kung ano. Gawa ng nung araw na yun ay may pasok siya, kaya hindi niya nakita yon. Pagbigay niya kay Baba noon din, ay nalagutan umano ng hininga etong si Mama Hajiya. Hanggang sa mga panahon umano na yon, hindi sinasabi ni Baba Haji kay Sir Ali kung paano napasa dito sa kanya ang pagiging kanibal ng kanilang mama at kung ano ang ibinigay sa kanya noon. Yung hinahatid ko umano na pagkain sa araw-araw ay mga lamang loob, atay, puso ng camel, karne na hilaw yon. Yun umano ang kinakain ng baba nila. Purong hilaw na karne. Tinanggap umano nila yung mama nila ng buo. Gawa ng nanay nila yon at hindi nananakit ng tao. Ngayon alam mo na rin kung anong sikreto ni Baba. Ikaw na yung magdesisyon kung uuwi ka sa Pinas o magpapatuloy ka sa trabaho mo. Isipin mong maigi. Sambit nito. Habang nagkikwento si Sir Ali noon, nakita ko na yung pa ako ay may mga pasa at kalmot. Siguro sa paghawak ni Baba Haji ito. Nakita ni Sir Ali na tulala na ako noon. Nakatingin sa pa ako na may sugat-sugat pa. Sabi niya ay may gamot daw siya. Kukunin niya lang. Pagbalik niya ay inabot niya nga sa akin ang gamot noon. At sinabi niya na nag-transfer daw siya ng pera sa account ko. Babayaran niya umano ang ginawa sa akin ng kanyang ama. Huwag ko na lang umanong sabihin sa pamilya ko ang naranasan ko. Kahit umano kasi sabihin ko sa agency ko. At sa kahit sino, walang maniniwala. Sisiguraduhin na lamang umano ni Sir Ali na hindi na ito mauulit. At kung gusto ko umanong magpatuloy na magtrabaho sa kanila, mas pabor sa kanya. Wala na umano siyang balak na kumuha pa ng ibang katulong kung aalis ako noon. Pumunta na ako sa kwarto ko at inisip ko kung anong gagawin. Uuwi ba ako ng Pinas o magpapatuloy pa rin sa trabaho? Gabi na nang tumawag ang asawa ko sa Pinas. Kinamusta ako. Bakit umano ako hindi naka-online? Kung busy ako. Hindi ko na sinabi kung ano pang nangyari para hindi na siya mag-alala pa. Bali siyempre Sir Seth, pagkatapos ng tawag na yun meron pang usapang pera. Patungkol naman sa mga anak namin yon. Noong mga panahon kasi na yon, yung asawa ko meron pa silang ginagawang kung anong navigation trip. Kaya hindi pa siya nakakapagtrabaho at hindi kumikita. Sinabi ko sa kanya na titingnan ko kung makakairam ako sa ama ko. Tinapos ko ng tawag. Natatakot ako sa sitwasyon ko pero nagtrabaho pa rin ako dahil wala na rin naman si Baba Haji dun sa lugar. Bali may asawa ako noon. May anak kami, 7 years old. Yung asawa ko nun kasi seaman, kaya nabanggit ko yung mga navigation trip na ito. Bali ako din po yung gumagastos sa kanya sa kadahilan ng nung nagsama kami ay mga bata pa kami. At pinatigil siya sa pag-aaral ng nanay niya. Kaya nung nasa abroad na ako ay pinabalik ko siya ng pag-aaral noon. 1 taon lang naman at makakapagtapos na siya. Sayang din yung pinag-aralan niya kaya sa ganong sitwasyon ko po kailangan ng trabaho. Pagkatapos ko siyang tawagan ay chinek ko yung banking apps ko. Pagka-login ko hinagulat ako. May nagpadala sa akin ng malaking halaga. Halos 3 buwang sahod ko na po yun. Ang ginawa ko, nagpadala naman ako sa asawa ko. Pero ibinalik ko pa rin ang sobra nun. Maya-maya ay tumawag si Sir Ali na parang galit.
bakit ko daw binalik ang pera. Sinabi ko naman na malaking halaga yon. Kinuha ko lang yung naaayon sa kailangan ko. Ayoko ng labis nun, o sobra-sobra pa. Walang naging sagot si Sir. Binabaan niya ako ng tawag at nagpasalamat ako sa voice message nun at natulog na. Kinaumagahan, wala na si Sir Ali. Pumasok sa trabaho. Babalik lang sa hapon, aalis sa umaga. Alam mo yung hindi na kami nagkikita na parang ako na lang talagang nakatira sa bahay mag-isa. Kung may kailangan, nagme-message lamang ito sa WhatsApp na may delivery ng grocery o pagkain. Tapos bahala na ako magluto ng pagkain sa sarili ko. Parang namumuhay na lamang ako mag-isa noon. Wala akong day off. Sa bahay lang ako araw-araw. Naglilinis ng paulit-ulit. Ang bigay naman ng sahod ko ay bank transfer lang. Walang rason para magkausap pa kami. O baka naman, iniisip ko na siya mismo ang nag-iiwas sa akin dahil lang sa binalik kong pera noon. Kung uuwi naman ito sa hapon, mag-aalas 6 na ng gabi, papasok na rin ako sa kwarto ko. Lumipas nga ang taon na ganyan kami sa bahay. Wala na rin akong balita sa tatay niya o kay Madam Fatma. July 2020. Kasagsagan ng virus. Natatakot ako kasi hindi ko nakikitang labas, pero nakakapanood ako ng mga balita sa cellphone tungkol dito sa pandemya. Delikado sa labas, walang eroplano. Patapos na yung kontrata ko ng Oktubre noon. Isang araw, walang pasok si Sir Ali. May nagdo-doorbell sa labas ng gate. Pagbukas ko ay gulat na gulat ako. Dahil kahit nakamask ang matandang lalaki at naka-wheelchair, kilalang kilala ko siya. Si Baba Haji. Lahat ng balahibo ko ay nagsitayuan. Saglit na nanginig ang katawan ko sa sobrang kaba. Namumula ang mata nito na nakatitig sa akin na, alam mo yung parang nakangiti kahit nakamask. Kasama ni Baba Haji si Madam Fatma. Kunin ko daw ang mga gamit ni Baba sa sasakyan at sumunod sa kanila. Ginawa ko yon. Ang tagal ko pong makabalik sa ulirat na para pong wala ako sa isip ko. Dali-dali akong sumunod papasok sa sala at doon sila hinintay ni Sir Ali na alam pala na dadating sila. Nag-usap sila at sa eksenang ito ng pag-uusap nila, nakakaintindi na ako ng Arabic. Ang pagkakaintindi ko ay babalik si Baba Haji sa bahay. Doon na rin magsistay si Madam Fatma kasama ang apo niya na 2 taong gulang. Yung nanay daw kasi ng bata na anak ni Madam Fatma, nagka-COVID. Ayaw niyang mahawaan ang apo niya kaya umiwas sila doon at doon sa bahay na papalipas ng buwan. Pinaliwanag ni Sir Alice sa akin ang nangyari at naintindihan ko naman. Bumalik yung araw-araw kong ginagawa dati. At sa pagkakataong yon, sa paghahatid ko ng pagkain ni Baba Haji, wala na itong takip na foil. Cling wrap na plastic na lamang ang pantakip sa pagkain niya. Araw-araw kong sinikmura at ginaya ang napakalansang pagkain ni Baba Haji noon. Minsan ay may amoy na talaga ito, Sir Seth, gawa ng yung iba galing sa freezer. I-defrost ko na lang at ihahatid doon. Kung meron namang bagong katay na tupa, kambing o kamelyo, yun ang gustong-gusto niya, presko. Di ba nga, sa second floor ng bahay, may 3 kwarto. Yung isa kay Sir Ali, ang sa gitna kay Baba Haji at sa katabi nito ay guest room. Doon naman natulog si Madam Fatma at apo niya pansamantala. Nung sumunod na linggo, kinuha ko ng kapatid ni Sir Ali na si Madam Alima. Kasi po bagong panganak ang anak niya at wala silang nakuhang katulong dahil doon sa pandemya. Doon ako ng 1 buwan hanggang sa bumalik ako ng bahay. At takang-taka ako nang wala na doon si Baba Haji. Gaya ng sabi ko, pag uwi nila sa bahay, 1 linggo lang akong nagserbisyo at kinuha din ako ng kapatid ni Sir Ali na si Madam Alima.
Nung pagbalik ko talaga ng bahay, sir, takang-taka ako dahil wala na doon si Baba Haji sa kwarto niya. May araw, kaya sigurado akong hindi yun lalabas. Wala na rin ang kapatid ni Baba Haji na si Madam Fatma at ang apo niya. Ito ang nangyari. Bali sa kwento ni sir. Ika-3 araw o noon nang wala na ako sa bahay. Nasa baba ng sala si Madam Fatma. Nung umalis ako, madalas si Madam Fatma ang nakabantay sa apo niya sa baba nun, sa sala. Dahil sa pagod, humiga ito at sabi niya, hayaan niya na lang daw na maglaro itong si Ahmad sa sala dahil may harang naman at hindi ito makakalayo. Ahmad po yung pangalan ng apo ni Madam Fatma nun. Nung naglalaro nga, nakikita niya naman ito habang nakaharap sa TV. Kampante ito na sila lang gawa ng 4:00 pa lamang yun ng hapon. Hindi niya namalayan na sa paghiga-higa niya, nakaidlip siya. Para bang dumiretso siya sa pagkakatulog nun. Pero ang hindi niya malaman, bakit umano ang bilis lang ng pagpikit niya ng mata. Inantok na siya. Ang bigat umanong imulat ang mga mata niya. Dinig niya pa umano ang apo niya na may nilalaro nun. Yung parang half asleep siya. Yung gising ka pero nakapikit yung mata mo na tulog ka. Parang ganon. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, hindi na niya umano narinig si Ahmad. Dali-dali siyang gumising nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Sa pagpikit ni Madam Fatma, umabot umano ng halos magkakalahating oras na. Nakatulog daw talaga siya pero naririnig niya pa rin talagang paligid nun. Dali-dali niyang hinanap ang apo niya. Hindi niya ito nakita. Hindi naman ito makaakit sa second floor. Kaya sigurado siyang naroroon lang dapat sa sala yon. Hinanap niya ito sa lahat ng sulok. At gano'n na lang ang pagkatakot niya. Nang may nakita siya sa may kusina na katabi ng sala na may patak ng dugo. Mula doon sa sala sa labas ay binaybay niya na yung lakad takbong sinundan ang patak ng dugo sa may sahig. Napunta siya sa kusina sa labas nun. Pagpasok niya ng kusina, ganun na lang ang pagkasigaw niya. Si Baba Haji, kinakalaykay o hinahalungkat yung tiyan ni Ahmad na parang may kinukuha pa sa loob habang ngumunguya ito. Pagkasigaw din noon ay kagagaling lamang nito ni Sir Ali sa gate. Kakarating niya lang. Narinig niya ang sigaw ni Madam Fatma. Dumiretso siya doon sa kusina na yon, yung malapit sa kwarto ko. Nakita niyang nakatumba itong si Madam Fatma. Wala nang malay. Tinitingnan ni Sir Ali ang kusina. Nakabukas ang pintuan. At doon ay nakita niya rin na nilalantakan ni Baba Haji si Ahmad na nakahiga sa ilalim ng lababo. Dali-dali niyang kinuha ang kadena at habang kumakain si Baba Haji, sinakal niya ito sa leeg nun. Ikinadena sa haligi na bakal sa bandang lababo din. Ganun na lang ang pag-iba umano ng mata ni Baba Haji na mula sa mapupulang mata, naging itim hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang mga mata niya. Nakatingin siya kay Sir Ali na parang hindi niya alam kung ano ang ginawa niya. At maya-maya pa, napahilamos na lamang si Baba Haji ng mukha niya. Todong umiyak dahil nakita niya ang ginawa niya. Hindi makapaniwala si Baba Haji na yung pagkasabik niya sa preskong laman, nakain niya ang lamang loob ng sarili niyang apo. Nagmamakaawa si Baba Haji na humihingi ng tawad.
Pero sinigurado ni Sir Ali na hindi na ito makakaalis sa pagkakatali. Inasikaso niya muna si Madam Fatma. Nung nagising na ito ay iyak ito ng iyak. Sigaw ito ng sigaw. Minumura itong si Baba Haji. Hayop siya. Pati apo nila, kinain niya. Ang buong akala ni Madam Fatma ay napagaling niya na ito, na hindi na siya susumpungin. Yun pala'y naghihintay lamang ito ng pagkakataon. Walang magawa si Sir Ali kundi pinabayaan si Madam Fatma na pinaghahampas si Baba Haji ng bakal na nadampot niya. Sumigaw si Baba Haji na ayaw niya ng mabuhay. Gawan na umano ni Sir Ali ng paraan. Gusto niya nang mamatay. Nagmamakaawa itong patayin siya. Pumunta si Sir Ali sa kwarto niya. Kumuha ng hiringgilya na may lamang gamot. Tinurukan niya si Baba Haji habang umiiyak. May pinapunta na lamang umano siya sa bahay nila noon. 5 katao. Nakakover lahat ng suot nito. Tumawag kasi si Sir Ali noon tungkol sa COVID. Sinabi nitong namatay umano si Baba Haji dahil doon sa COVID na yon. Nung nawala na ng hininga si Baba Haji, binuhat niya na lang daw hanggang sa sala. Pinahiga sa sofa. Si Sir Ali lang ang naglinis ng katawan ng bata sa kusina. Nilagyan niya pa umano ng cover na may zipper yon. Yung parang bag na pangpatay. Binalot niya rin umano sa bag yung bata. At sinabing na COVID din. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabi niya pero nagtanong pa ako kung wala bang nakakita sa tiyan ng bata. Wala bang naghinala na hindi COVID yung kinamatay niya. Ay naman kay Sir Ali, sa ganung sitwasyon, doktor siya. Nagawan niya umano ng paraan para diretsyo nang makrimate ang bata at ang tatay niya. Sinunog ang mga ito sa cremation at abo na lamang ng inihatid ng sumunod na araw. Pagkatapos ko nga ng 1 linggo sa kapatid ni Sir Ali, hindi na ako nakauwi sa bahay nila doon. Bumalik ako sa kapatid niya. 1 taon ako doon. Bali nakatapos ako ng 3 taon at umuwi na rin sa Pinas. Ngayong ilang taon nang nakalipas ay sariwa pa rin sa isip ko ang pangyayari na hindi ko makakalimutan. At magpasa hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako sa naranasan ko. Minsan hindi na ako makatulog sa kakaisip kung hindi ako nakaalis sa bahay ni Sir Ali. Malamang sa malamang, baka akong nabiktima. Hindi ko rin maisip, Sir Seth, na sa dinami-dami ng kwentong aswang dito sa Pilipinas at sa dinami-dami ng mga pinaghihinalaang aswang dito mismo sa bansa natin at sa liblib na probinsya, mararanasan ko pa pala ang tagpong ito kung kailan nasa makabagong panahon na tayo at sa ibang bansa pa.